Natin ang presisyon ng Black Nazarene. Nandyan pa rin tayo live sa Quirino Grandstand at nakikita natin na napakarami talaga ang tao na dagsaan para lang mabigay ang kanilang mga panyo at tuwalya para nga mahawakan itong Black Nazarene. Nakikita natin yung pag-uusad, diba? Nung sasakyan. Yes. Talagang ang bagal. Dahan-dahan Sobrang talaga. dami ng tao. At ngayon naman, makakapanayam natin si Mr. Obet Martin, presidente ng Pasang Mazda, para naman mabanggit sa atin ang mga proyekto nila 2014. Yes. Kaya mga sukin natin yan dito, araw po. Jade. Good morning, Ka-Obet. Welcome back sa Good Morning Boss, syempre. Hi, good morning Jade and Sandro at sa Good Morning Boss. Mga nanood po, isang magandang umaga po. Yes. Ito Ka-Obet, alam naman natin na marami talaga tayong planning for the year 2014. Pero maganda sigurong balikan muna natin ang year na nakaraan, ang 2013, at pag-usapan natin kung ano ang mga nangyari para sa Pasang Mazda at syempre para sa mga motorista natin sa bansa. Well, alam mo, yung mga nakaraang 2013, medyo sa hanin ng transportasyon, Sandro at Jade, nakakalungkot sapagkat maraming aksidente tayong nakita sa mga buses, sa mga jeepneys, taxis. So, siguro ito nga yung amin na pag-usapan ng aking mga national officers na at this point in time, makikipag-ugnayan kami sa ating ASEC TAN, Alfonso Tan ng LTO. At ang gusto ko, kung ako lang masusunod, lahat na magre-renew ng driver's license, mapribado, mapampubliko, kailangan dumaan ng actual test at saka yung written examination. Actually, ako po, agree din po ako dyan sa sinasabi niyo yan. Kasi kumbaga ngayon ay lalo na hindi nakikita ng mga tao yung importansya na ma-refresh kumbaga sa mga road rules. Kasi nagiging iniisip nila, natural lang na parang ito yung mga dapat magawin. Pero meron talaga tayong mga rules na dapat sinusunod. And with regards to this, sir, yung mga aksidente nga po, diba, sinasabi natin, pag professional po ang license, kumbaga hindi lang sarili mo, iniisip mo, meron na buhay ng iyong mga pasahero. So, importante lalo para sa kanila na malaman ang safety guidelines. Napakaganda nung sinabi mo sa totoo yan sapagkat ako yung lagi kong binibilin sa aking hanay, sa mga kasapian ko na tandaan po ninyo, buhay ang dal natin. Kailangan ihatid natin ang mga ito sa kanilang paroroonan ng ligtas. Sapagkat yung mga naghahanap buhay na kagaya natin at umaasa ang kanilang pamilya na sila'y makakapunta ng maayos sa kanilang paroroonan, makababalik ng maayos sa kanilang uuwian. Yan ang aming primary objective for this year na kailangan yung safety ng ating pasaheros. Ayun nga, sir. So, nabanggit nyo nga po na nais nyo magkaroon nga po ng training para sa mga jeepney drivers. So, aside po doon, may nabanggit po kayo sa amin kanina na bagong proyekto ng Pasang Mazda. So, ano po yun, sir? Ano po? Well, itong Jada, itong proyekto namin ilulunsad ngayon, siguro by middle of January, nasa ruta nato, may magpa-pilot project kami. Itong Egypt na binabanggit ko at nadala ko na rin dito sa Channel 4 yan. Yes. So, nakikita natin sa araw-araw o buwan-buwan, tumataas ang presyo ng petrolyo, tumataas ang kuryente, lahat ng mga pangunahing bilihin nagtataasan. So, nag-usap kami nitong GETS Philippines at sabi ko, ito isang magandang solusyon. Ma-upgrade na rin natin ang ating hanay ng jeepneys. Itong e-jeep o electric jeep namin i-introduce. At ito nga ay 20 pasaheros, medyo malaki ng konti sa ating ordinary jeep. At pag ito ay fully charged, pwedeng tumakbo ng 80 kilometers the whole day. So, ito nga ang sinasabi ko. Ang number one dito makukuha nating savings, Sandro, Jade, kung based on study, kung ang isang diesel engine ay kumukonsumo ng 2,000 pesos a day, dito mga 1,000, 1,100 pesos. Worth of electricity. Yes, kumbaga. worth of electricity. Kanya malaki ang nagiging savings ng operator at maganda ang pagkakitaan to. Pangalawa, yung ating tinatawag environment friendly, wala itong usok. Yes, no carbon emissions. Kumbaga. At kung matatanda ba yung nangyari dito sa ating Tacloban, ito yung global warming na naging epekto nito, mga pollution. No? So, at this point in time, Pasang Mazda rin po ang nag-umpisa nito. Kasama natin yan ang GETS Philippines at ang Gawad Kalinga. Alam mo, napakaganda dito, Jade. Kumbaga yan nga, maganda kasi ngayon dahil alam natin na usong-uso yung climate change. So, konti-konti. Environment friendly lahat exactly. ng ginagamit natin. Yung electric jeep talaga, kumbaga, magandang upgrade to. Kasi ito, Ka-Obet, alam naman natin na itong mga jeep, paulit-ulit natin sinasabi dito na kumbaga World War II relic to, iniwan ng mga Amerikano itong jeep na ito, tapos ginawa ng Pilipino, dinevelop nila, pinahaba nila para maraming makasakay. Naging icon siya sa culture ng Philippines. Alam naman natin yun. Pero ngayon, kumbaga maganda naman sana siguro na
to modern times. Yes. So this is, I believe this is very fitting itong e-jeep na tinatawag na kumbaga, nandun pa rin yung icon na pagiging jeepney natin. Tapos, nakakatulong tayo sa environment, naiiwan natin yung image ng mga jeep talaga na talagang icon sa Philippines. Pero, naka-adapt na tayo sa modern Actually, times. syempre, di rin natin maitatanggi na naging parte na ng kultura natin yung jeep talaga. So, gusto po namin malaman, ano po ang pinagkaiba ng electro jeep dun sa usual jeep na ginagamit po natin ngayon? Well, dito Ano kasi, po yung Jade, features, Sandro, ito kasi halos ang pinagkaiba nito, in-upgrade natin. Siyempre, kailangan i-hybrid na ang mga ating sakyan, kailangan i-modernize natin. Yes. Pero sinasabi mo sana, hindi natin nialis yung kultura. Hindi pa rin ito tinatawag. Kanya lang doon sa posturang ay binago natin. Kanya ang mga operator at ang mga driver, hindi rin maninibago rito. Ang kanilang paninibago, walang ingay ito pag tumatakbo. Maluwag ito at saka alang usok, importante yan. Yes. Ang pamasahe, number 1, hindi namin itatouch to. So, kumbaga pareho ang pamasahe ng regular na jeep sa electric Yes, jeep. baka dumating pa yung pagkakataon, kung magkakaroon pa ng study rito, itong aking technical working group, sila Mr. Roel Fernandez, Raul Raki, ang grupo namin, baka ibaba pa natin. Kung sakali, para makatulong tayo sa ating mga mananakay. So, mas convenient siya. Alam mo, mas maganda na nga yung sakay mo, mas safe ka pa, tapos mas mura pa yung pamasahe. Diba? Parang gano'n po. Nagandahan pa rito, Jade, Sandro, wala kang cash dito, tap in, tap out to. May card ka lang. So, paano po yung system na yan? Yan ang maganda po pag-usapan kasi nakikita natin, like ako po, pag pumunta ako sa mga foreign countries abroad, nakikita natin na parang meron na silang card. Prepaid card lang, imbis na, kumbaga, nangyayari ngayon, ang jeepney driver natin, ang mga konduktor sa bus, bibigyan ng ticket, bibigyan ka ng sukle, bibigyan ka ng pera. Ito po, kumbaga, nasa card na parang sa MRT po, ganun po, Yes, prepaid ganun. card. Bibili ka lang ng prepaid card, pagkatapos, papara ka, tap in ka. Pag kailangan pagbaba, mag-tap out ka. Kasi pag hindi, mauubos Running yung card yung mo. ano mo. Up to the last, sa pinakamalayong ruta. Okay. Kaya ito ang kaganda, walang cashless to. At sabi ko nga, ito na yung pagkakataon siguro, no? Kukunin ko lang yung pagkakataon, Sandro, na ang ating mga Pilipino, ito yung mababago na natin ang ating sistema ng transportasyon sa jeepneys. May CCTV camera to, merong TV sa likod na ads, pwede kang pagkakitaan pa ng ating mga operator. At yung latest ko, baka lagyan pa ng wifi ito ng Gets. Yan ang maganda actually. Alam mo, Jade, ngayon, usong-uso sa Pilipinas ang paggagamit ng internet sa ating mga smartphones, diba? So, kumbaga, hindi ka na mabobore sa traffic kasi meron kang wifi. Entertainment, pwede ka manood, mag-wifi, diba? At saka addition, Sandro, Jade, ang kagandahan to, itong Gawad Kalinga, itong mga driver natin, trained to. Mga values formation, napakahalaga to sapagkat gaya ng binanggit mo ngayon, buhay ang dinadala natin. Kanya nga itong Gawad Kalinga at ang Gets, ang Pasang Mazda ay nagkaroon kami ng pag-iisang programa para number 1 yung kaligtasan ng ating mga pasaheros, yung pagmamaneho ng ating mga driver dito. Talagang dumaan to sa tamang seminar at tamang pagsasaayos ng pagmamaneho ng pampubliko sa sakyan. Pero ito, Kaubet, kumbaga, I'm sure yung mga operator na nanonood sa atin ngayon, naiengganyo na, kumbaga, nakakatipid na nga sila, 1,000 isang araw, kumbaga, ang gagastusin nila at yung natipid rin nila. Tapos, kumbaga, environment friendly, may wifi, magkakaroon ng wifi, may TV, mas safe, modern technology, may CCTV. Pero, kumbaga, ang iniisip nila, kumbaga, gaano karami ang idadagdag nila sa kanilang gastos. Kumbaga, bibili ka ng normal na jeep. Ito yung expenses mo, alam mo na yan. Pero ngayon na, kumbaga, ang tingin siguro ng karamihan, mas mahal ito dahil sa dami ng technology na ino-offer natin. Paano po natin i-disprove sa kanila na, kumbaga, makakatipid ka na nga, mura pa ilalabas mo, kikita ka pa, nakakatulong ka pa sa environment. Alam mo kung tama yung sinasabi mo, pero yan kasi pagkaan dyan na yun, Sandro, ang down payment mo lang dito is 250,000. Kasi ito yung fleet management to, central management to yan. Kung makikita mo, hindi individual na iuwi sa bahay ito. Kagaya ng aming proyekto, itong aming pilot project, ang ruta namin ay Centris Station to Monumento. Meron kami diyang terminal na kinuha dyan. Doon igagawa yung mga sakyan. Doon i-charge. Meron tayo magmi-maintain yan. Kanya yung mga gastusin, malaking bawas ang maintenance to, wala itong langis. Wala itong mga ganang mga ganang ginagamit natin sa ordinaryong jeep. Dito lang ang maintenance mo doon, yung pad ng preno at saka gulong lang. So malaking savings to. At ang savings mo makuha nga rito, yun yung tinatawag natin na mura na ang babayaran mong kuryente, kikita ka pa ng maganda. Napakaganda namang project to. Napaka-promising actually.
Ito ka, Obet, siguro ulit na lang. Baka may mensahe kayo sa ating mga manonood ngayong umaga. At syempre, i-encourage natin sila tungkol sa ating bagong proyekto, itong e-jeepney. Well, sa mga nanood po sa mga kababayan natin sa Good Morning Boss at sa mga operador po ng pampublikong sakyan, ang Pasang Mazda po ay magla-launch ng electric jeep itong buwan neto hanggang sa 1 buwan at ito po ay malaking tulong para sa hanay ng transportasyon. Ako po ay nananawagan din sa ibang operator na tayo ay tulong-tulong para sa kaayusan ng ating environment, kaayusan po ng pamasahe, kaayusan po ng serbisyo sa ating mga bayan, mga mamayan at ang importante, yung safety po na ating gagawin sa ating mga pasaheros na alam mo na nga, Sandro, Jade, na pag-usapan natin yung mga aksidente. So, akin pa rin pong tinatawagan ng pansin ng ating ang ating Assistant Secretary ng LTO na si Asek Tan. Siguro, panahon na para i-refresh ang ating mga driver. Itong January, mag-i-start tayo ng mga renewal ng driver's license. Ulitin ko po, pang-publiko, pang-pribado, kailangan dumaan sa tamang proseso. Yes, para sa kaligtasan po ng ating mga kababayan at kaligtasan po ng ating mga sarili. Napakaganda ng nasabi sa atin ni Ka-Obet talaga, Jade. Alam mo, importante yan sa panahon ngayon kung saan nakikita natin na napakarami mga aksidente ang nangyayari sa kalye. Talagang importante na i-refresh natin ang mga drivers natin at paalala natin sa kanila na kumbaga hawak nila ang buhay ng maraming tao. Responsibility kasi nila yan eh. At syempre pinagkakatiwalaan natin yung mga drivers sa ating mga buhay, syempre. Totoo. At yan, maraming salamat Ka-Obet Martin ng Pasang Mazda. Salamat sa inyong panahon ngayong umaga. Ganun din sa iyo, Sandro at Jade. Thank you so much. Maraming salamat Ka-Obet.